sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang natatanging ganda ng kalikasan ng siyang minsan ay ating nagiging takbuhan kapag tayo ay napapagod sa mga pang-araw-araw nating gawain sa buhay. Ngunit may mga pagkakataong ang ating tinuturing na sandalan ay siya ding nagdadala sa atin ng kapahamakan. Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong batiin ang inyong programa sa patuloy nitong pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang makapagbahagi ng aming mga karanasan. Isa din po ako sa inyong mga avid listener na laging nakaantabay sa inyong channel para makarinig ng iba't ibang kwento ng mga nagpapadala ng liham sa inyo. Dahil na din po sa madalas kong pakikinig ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi ang isang pangyayari sa aking buhay na hanggang ngayon ay nagdadala pa din ng takot sa aking pagkatao. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raya, taga Quezon City at isang office worker. Hindi na bago sa linya ng aking trabaho ang stress at pressure. Minsan dahil sa dami ng aming mga ginagawa, sabayan pa ng minsay may bida-bida kang katrabaho. Kaya naman po kapag nakakaramdam na ako ng burnt out, ay nagiging takbuhan ko ang aking hobby na pag-akyat sa bundok. Suki na nga ata ako ng mga hiking agencies dahil sa dalas kong umakyat ng bundok. Nagsimula ang hilig kong ito noong bandang mga 2017. Nayaya lang ako ng isa sa mga kakilala ko at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagustuhan ko ito. Kahit pa nga masakit minsan sa katawan, sa tuwing umaakyat kasi ako pakiramdam ko ay nawawala lahat ng problemang dala-dala ko dahil sa ganda ng scenery na aming nadadaanan sa mga trail. Iba kasi ang hatid ng sariwang hangin at ang tunog ng kalikasan. Nakaka-relax at talaga namang mag-i-enjoy ka dahil sa mga kwento din ng mga makakasama ninyo habang nag-hike. Mahilig din kasi talaga akong makinig ng mga istorya ng buhay ng ibang tao. Kaya parang bonus na din yon. Feeling ko kasi marami akong natututunan sa kanila na maaari ko ding may apply sa aking sarili. Sa dami na nga ng mga naakyat kong bundok ay kilala na din ako ng mga guide. Kaya naman nang magkaroon ng bagong hiking destination, ang isa sa kanila ay agad niya akong niyaya na maging joiner dito. Kadalasan ay mag-isa na lamang ako na sumasama sa mga hiking pero this time, naisipan kong ngayain ang aking best friend na si Lena, hindi niya tunay na pangalan, na matagal nang nagsasabi sa akin na gusto niyang maranasan ang saya ng pag-akyat sa mga bundok. Since beginner's trail naman ang aming destinasyon, ay swak na swak ito para sa baguhang kagaya niya. Pagkasabi ko pa lamang sa kanya ng aming pupuntahan ay agad-agad siyang pumayag. Excited pa nga kaming dalawa na nagplano ng aming mga gagawin at mga dadalhin kagaya ng mga pagkain na aming pagsasaluhan at mga gamit na kailangan niya since first time niyang aakyat
Papa Dudut. 2 bundok ang aakyatin namin. Magkalapit lang naman kasi ang lokasyon ng mga ito. Biyernes ng gabi ang alis namin, kaya naman kahit may pasok pa kami ng araw na yon ay okay lang. Malapit lang naman sa amin yung pick up location at alas 10 pa ng gabi ang oras na dadaanan kami, kaya ayos lang kahit na after work na kaming mag-asikaso. Huwebes pa lang naman ay nakahanda na ang aking mga dadalhin at sarili ko na lamang ang aking aayusin pagka-uwi galing trabaho. Ganito naman ako lagi sa tuwing nagkakaroon ng schedule sa mga usual na hiking spots na alam ko. Dumating ang araw na aming pinakahihintay. Nagkita muna kami sa isang mall para mag-dinner bago kami dumiretso sa pick-up location. Nang matapos kami ay hinintay na lang namin ang sasakyan na siyang magsisilbi naming service papunta sa aming destination. Nang gabing yon ay hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Kabado ako na parang ewan. Sanay naman na ako sa ganitong mga lakad pero first time para sa akin. Ang kakaibang sensasyon na ito. Napansin naman ni Lena ang aking pagkabalisa. Kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Sinabi ko ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya. At natatawa lamang niya akong biniro na sobrang excited ko daw ata kasi. Dahil sa kanyang sinabi ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mabigat na sensasyon na yon. At inisip na baka nga dahil sobrang natutuwa lang ako ngayon, nakasama ko ang best friend ko kaya ganoon ang nararamdaman ko. Sa buong biyahe ay natulog lamang kami. Bababa lang para sa stopover at pagbili ng mga snacks. Madaling araw din ang makarating kami sa aming unang destinasyon. January pa lamang noon kaya naman sumalubong sa amin ang napakalamig na hangin. Kahit na nga naka-jacket na kami ay tumatagos pa din ang lamig nito sa aming mga katawan. Natatawa ako noon kay Lena kasi kita ko na nanginginig at panay ang tago ng kamay niya sa bulsa ng jacket na kanyang suot. Nakalimutan ko din kasing sabihin sa kanya na gano'n ang bubungad sa amin kaya hindi siya nakapagdala ng gloves na isa din sa mga kailangan para sa hiking. Sinimula na din namin agad ang pag-akyat dahil may oras kaming sinusunod. Iwas din ba na maabutan ng katirikan ng araw? Asaran at kwentuhan habang umaakyat ang ginawa namin. May mga nakilala din kaming mga bagong tao. Wiling-wili kami sa mga kinikwento nila sa amin na mga experience dahil mga veteranong hiker na din sila. Di naman nahirapang makisabay sa amin si Lena sa pag-akyat dahil sanay din sa lakaran ng babaeng ito. Kaya naman parang naging sisiw din sa kanya ang akyatan na ganito. Kaya nga tiwala din ako na yayayain siya. Kasi alam kong kayang-kaya niya ito. Na-inspire din siya na ipagpatuloy ang pag-hiking after nito dahil na din sa mga nakakatuwang istorya na kanyang narinig mula sa ibang kasama namin. Nalibang na din ako sa mga pinag-uusapan namin kaya naman yung kabang nararamdaman ko noong mga nasa biyahe kami ay nawala na rin. Bago ang lunchtime ay nakababa na rin kami sa unang bundok. Namili muna kami ng mga pasalubong at souvenir doon bago muling sumakay sa sasakyan para pumunta sa pangalawang destinasyon namin. Mga 45 minutes to 1 hour din ang bubunuin namin sa biyahe bago kami makarating sa aming susunod na destinasyon. Habang binabaybay namin ang daan ay may mga napag-usapan ang aming mga kasama tungkol sa susunod na bundok na aming aakyatin. Base sa kanilang mga kwento, meron daw nakikita ditong mga kakaibang bagay ang ilang hikers na nakaakyat na din dito kaya importante daw na nakasunod ka talaga sa grupo mo dahil may posibilidad na mawala ka dito. Hindi naman namin pinagtuunan ng pansin ni Lena ang bagay na yon. Madalas naman kasi sa mga ganong kwento ay hiker's story lang.
Kumbaga ay maikukumpara siya sa mga camping bonfire stories kung saan ay nagkwekwentuhan kayo ng mga nakakatakot na bagay or nag-open forum. Di naman ako mahilig maniwala sa ganong mga haka-haka. Lalo pa nga at sa tagal ko nang umaakyat ng bundok ay hindi pa ako nakaka-encounter ng sinasabi nilang mga kakaibang bagay na yon. Nang makarating kami doon ay mas na-excite kami ni Leyna. Ang ganda kasi talaga ng view. Punong-puno ito ng pine trees na magsisilbing lilimo sa init ng sikat ng araw. Maririnig din dito ang tipikal na tunog ng kalikasan tulad ng huni ng mga ibon at malumanay na ihip ng hangin. Bago magsimula ay nag-briefing muna ang aming guide. Kabilin-bilinan niya na huwag kaming hihiwalay sa grupo at manatiling magkakasama. Noong nagsimula na kaming umakyat ay bumulong sa akin si Leyna na tinatawag siya ng kalikasan. Dahil medyo malayo pa ang aming aakyatin para makarating sa may registration area ay hindi na niya kayang matiis pa ito. Medyo nainis pa nga ako sa kanya kasi siguradong maiiwanan kami ng mga kasama, kaso'y ano naman ang magagawa ko. Hindi ko naman pwedeng iwanan ang bruhang ito dahil wala siyang kaalam-alam sa lugar at delikado din naman na maiwanan siyang mag-isa. Makakahabol pa naman kami kung sakali. Sinamahan ko muna siya para gawin ang business niya. Habang nakabantay ako sa kanya ay may napansin akong kakaiba sa may bandang gilid namin. Para may tawa kong nakikita na nakatayo sa isa sa mga puno at pinagmamasdan kami. Pero hindi ko maaninag ang itsura nito dahil medyo malayo siya sa amin. Sa sobrang seryoso ko sa pagkakatitig dito ay hindi ko napansin na tapos na pala si Leyna at nakalapit na sa akin. Napapitlag ako nang magsalita ito kung ano daw ba ang tinitignan ko. Nakasimangot naman akong tumingin sa kanya, sabay sagot ng pabanang na wala akong tinitignan at bilisan na namin dahil nakalayo na ang mga kasama namin at baka hinahanap na kami. Nilingon kong muli ang puno kung saan ko nakita ang tao nakamasid sa amin pero wala na ito doon. Marahil isa ito sa mga taga roon na umakyat din ng bundok para manguha ng mga itinanim nila dito. Marami kasing tanim dito tulad ng labanos at lettuce dahil malamig nga ang klima sa lugar na ito. Hina-harvest nila ang kanilang mga pananim at binibenta sa bayan. Patuloy kaming umakyat ni Leyna, siguro yung mga 30 minutes na din ang nakakalipas ay hindi pa din namin matanaw ang aming mga kasama. Napaisip pa nga ako ng mga oras na yon na ang bibilis naman nilang maglakad para maiwanan kami sa aming hinintuang posisyon kanina. Naghanap-hanap din ako ng maaaring mapagtanungan para malaman kung saan ang lokasyon ng aming stopover bago umakyat sa summit ng bundok. Pero ni isang taga roon ay wala akong nakita. Nagpatuloy lamang kami sa aming hiking. Pero maya-maya pa ay tila nakakaramdam na din si Leyna ng kakaiba. Parang paikot-ikot lang kasi kami doon at bumabalik lamang sa isang lugar. Bumalik ang kabang nararamdaman ko noong gabi na nasa biyahe pa lamang kami. Ibang kabog ng aking dibdib. Kasi imposible namang sa tagal naming naglalakad ay hindi pa din namin naaabutan ng aming mga kasama. Hindi din posible na hindi kami hanapin ng aming guide dahil sagutin nila kami if ever na mawala kami sa lugar na yon. Kung kanina ay maingay kami at nagkwekwentuhan, ngayon ay tahimik na lamang kami. Parehas kaming hindi mapakali dahil hindi na normal ang nangyayari sa amin. Inikutan ko ng tingin ang aming lokasyon. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita kong muli ang taong nakamasid sa amin kanina. Mas malapit na ito kaya naman doon ko napagtanto na hindi ito tao. Hindi ko din alam kung ano siya dahil parang anino lamang ang itsura niya. Itim na hugis tao at ang mga mata nito ay namumuti. Pati ang labi nito ay itim din ang kulay. Maliit lamang ito na parang bata pero ang itsura nito ay may mga wrinkles na sa mukha na tila matanda.
Hindi ko na ito binanggit kay Leyna dahil ramdam ko na kinakabahan na siya sa nangyayari sa amin. Baka dumagdag lang ito sa kanyang alalahanin. Ang ginawa ko na lamang ay nagkunwari akong hindi ko nakikita ang itim na nilalang na yon. Kahit gusto kong umiyak na mga oras na yon dahil sa halong pagod, kaba at frustrations, ay hindi ko magawa dahil kailangan lakasan ko ang aking loob para sa aming dalawa. Dahil nga tahimik na din kami ni Leyna, mas rinig na namin ang mga tunog ng kuliglig sa paligid na mas nakapagpadagdag pa sa aming takot ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Para bang blanko ang aking isipan at hindi ako makapag-isip ng maayos. Maya-maya ay nagaya si Leyna na magpahinga muna dahil nakakaramdam na siya ng pagod. Tahimik lamang kaming nakatitig sa kawalan habang nag-iisip kung ano ang gagawin namin para makabalik sa aming kasamang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpatuloy na kami sa aming paghahanap sa aming mga kasama. Para hindi namin masyadong maramdaman ang takot ay nagkwentuhan kami ng aming mga karanasan at mga kalokohan namin noong kami nasa college pa. Kahit paano ay nakalimot kami sa aming sitwasyon at nadagdagan ang aming lakas na magpatuloy sa aming paglalakad. Ngunit tulad ng nauna naming pagsubok ay ganon pa rin ang nangyari sa amin. Tila pabalik-balik lamang kami sa mahaba at makipot na daan na yon paakyat sa bundok. Dito ko naisip na mukhang napaglalaruan na kami ng kung anong nilalang sa lugar na yon. Naalala ko noon ang sabi sa akin ng mga dati ko nang nakasama sa hiking, na kapag daw parang pabalik-balik ka sa isang hindi pamilyar na lugar sa iyo, dapat daw ay baliktarin mo ang iyong mga damit. Kaya naman lakas loob ko nang sinabi kay Leyna na mukhang naliligaw na kami at may naglalaro sa amin. Tahimik lamang siya, Papa Dudut, marahil ay ganon din ang pakiramdam niya na hindi na normal ang nangyayaring yon at may ibang nilalang na ngang sangkot dito. Nagsuggest ako sa kanya na baliktarin namin ang aming damit. Wala namang mawawala sa amin kung susubukan namin gawin ang mga kasabihan na yon. Pansamantala kaming huminto upang gawin ang aming plano. Habang ang isa sa amin ay nagbabaliktad ng kanyang damit, ang isa naman ay nakabantay kung sakaling may taong mapapadaan sa aming kinakalagyan. Nang matapos ako ay si Leyna naman ang siyang nagbaliktad ng kanyang suot na damit. Ako naman ang siyang nagmasid sa paligid, paikot-ikot lamang ang aking paningin sa paligid nang mahagip muli ng aking mga mata ang itim na nilalang na kanina pang sumusunod sa amin. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita kong unti-unti siyang lumapit sa amin ni Leyna. Kasalukuyang abala pa siya sa kanyang ginagawa. Habang paatras ako ng paatras noon ay palapit naman siya ng palapit sa amin. Kahit gustuhin kong tumakbo ay hindi ko magawa dahil bukod sa hindi makagalaw ang aking mga paa ay maiiwanan din si Leyna doon. Tinanong ko noon si Leyna kung malapit na ba siyang matapos pero hindi ito sumagot. Naiinis na may pagmamadali ko ulit siyang tinanong kung tapos na ba siya. Muli wala akong nakuhang kasagutan. Nagtataka ako kung bakit hindi siya sumasagot sa akin. Kaya naman nilingon ko na siya at doon ko nakita na tila napako lang din siya sa kanyang kinakatayuan at nakatingin sa aking pinagmamasdan na itim na nilalang. Ngayon kasi ay nakangiti na ito nang nakakaloko sa amin na para bang nais kaming asarin dahil hindi nga kami makaalis sa lugar na yon. Dahan-dahan lang ang lakad nito. Napakapit kami ni Leyna sa isa't isa na para bang nanghihingi kami ng lakas sa aming mga sarili upang kumilos at lumayo mula sa nakakahilakbot na nilalang na yon. Malumanay naming pinakiramdaman ang itim na nilalang at pasimple naming pinagdadampot ang aming mga kagamitan. Nang makuha na namin ang lahat ng aming mga gamit ay mabilis kaming tumakbo palayo sa lugar na yon, Papa Dudut.
Napakapit ako ng mahigpit sa mga braso ni Leyna nang makita ko noong lumingon ako para tignan kung nakasunod pa ba ito sa amin. Sino ba namang hindi matatakot kung makita mo ang isang maliit na nilalang na tumatakbo din palapit sa inyo habang ang kamay nito ay nakababa lamang at ang paa nito ay tila penguin kung kumilos, ngunit sa mas mabilis na paraan. Bukod pa dito, kitang-kita ko kung gaano ito natutuwa habang hinahabol kami na tila ba kami mga maliliit na hayop na tinutugis ng isang malaki at mabangis na mandaragit. Ang ulo nito ay nakatingala pero ang puting-puti nitong mata ay nakatingin sa amin. Para na akong maiihi sa takot ng mga panahong yon habang si Leyna ay tahimik na umiiyak lamang habang tumatakbo. Hindi na namin dama ang bigat ng aming mga dala. Basta ang nasa isip lamang namin ay makalayo na sa nilalang na tumutugis sa amin. Habang patuloy kaming tumatakas ay nakarinig kami ng mga yabag ng ilang mga tao. Kahit na hindi kami sigurado sa aming madadatnan na itinunto namin ang direksyon ng mga yabag na yon. Tila nabunutan naman kami ng tinik sa lalamunan nang marinig namin na tinatawag ang aming mga pangalan ng ilang boses mula sa bahaging yon ng kabundukan. Mas binilisan pa namin ang hakbang ng aming mga paa upang makarating sa aming destinasyon. Doon namin nakita ang aming mga kagrupo na alalang-alala na naghahanap sa amin. Bagaman at hindi namin sila ganon ka-close ay napayakap talaga kami ni Leyna sa kanila ng mga oras na yon. Sino ba namang hindi mapapayakap sa unang taong makikita nila kung ganon ang naranasan ninyo? Sabihin nyo ng feeling close kami pero wala na kaming pakialam. Mas lamang sa amin ang kaginhawahan ng loob dahil sa wakas ay nakita na namin sila. Lumingon muli kami ni Leyna mula sa aming pinanggalingan upang i-check kung nandun pa ang humahabol sa amin. Pero hindi na namin ito nasilayan at tila na wala na lamang ito na parang bula. Nang makapagpahinga na kami kahit papaano ay agad kaming tinanong ng aming guide kung saan daw ba kami nagsusuot at bigla na lamang kaming nawala. Halos 2 oras daw nila kaming hinahanap pero kahit na anong balik nila sa aming pinanggalingan ay hindi nila kami matagpuan. Ipinaliwanag namin na pansamantala lang kaming huminto dahil nga tinawag si Leyna ng kalikasan. Pero nang sumunod na kami sa kanila ay hindi din namin sila makita. Doon din namin kinuwento ang lahat ng nangyari sa amin. Simula nang una kong makita ang itim na nilalang hanggang sa tuluyan na namin silang matagpuan. Matapos ang aming pagsasalaysay ay niyakap kami ng iba naming mga kasama. Dahil na rin doon ay hindi na kami tumuloy sa aming pag-akyat. Hingi kami ng pasensya sa aming mga kasama dahil pati sila ay nadamay sa aming naging pagkakamali. Mabuti na lamang at mabait sila at naintindihan nila ang aming sitwasyon. Sinabi nila sa amin na hindi na importante ang pag-akyat at ang mahalaga lamang sa kanila ay ligtas kaming nakabalik at hindi kami nahuli ng kung anumang nilalang na humabol sa amin. Pagkababa namin sa may paradahan ng sasakyan ay may naghihintay din sa amin ng mga lokal ng lugar. Noong hindi pa nila kami mahanap ay nagpatulong din sila sa mga lokal dahil mas kabisado ng mga ito ang bisinidad ng bundok. Kinausap nila kami at tinanong kung ayos lang daw ba kami. Sanagot naman namin sila na okay lamang kami at medyo naligaw lang. Nagulat kami nang bigla nila kaming tanungin kung nakita daw ba namin ang isang itim na tao habang hinahanap namin ang daan pabalik. Nang kinumpirma namin ang kanilang sapantaha ay nagbulungan ng mga ito at sinabing may nabiktima na naman ito. Doon sa amin ikinuwento ng mga lokal na hindi daw kami ang unang naging biktima ng nilalang na yon. Madami ng mga hikers ang pinuntiryan nito, lalo na yung mga nag-iisa lamang o nasa malit na grupo lamang. Kaya nga daw binabalaan nila ang mga dayo sa kanila na iwasang maiwanang mag-isa dahil delikado ito lalo pa nga at nananakit ang elementong ito. Ayon sa kanila, tinatawag itong itim na engkanto sa kanilang lugar. Ang ganitong uri daw ng nilalang
ay may mapanakit at marahas na ugali, lalo na kung nakursunadahan ka ng mga ito. Nung una naman daw ay nananahimik lamang ang uri nila at ang nababalitaan lamang ng mga taga-roon ay nagpapakita lamang ito. Pero hindi naman ito naniligaw noon ng mga dayo sa kanilang lugar. Ngunit sa paglipas ng panahon at habang nade-develop ang lugar at napuputol ang ilang mga puno sa kabundukang yon, ay nagambalan nila ang itim na engkanto dahilan upang maghiganti ang mga ito sa sinumang dayo na pumupunta sa kanilang lugar. Mapaglaro lamang ito at nalilito ang mga umaakyat sa bundok, ngunit hindi nagtagal ay naging mapanakit na ang mga ito sa iba. May iba raw na bigla na lamang nababalian ng paa dahil bigla daw napatid sa kung anong hindi maipaliwanag na bagay. Ang ilan naman ay nawawala ng gamit at nakikita sa masukal na bahagi ng bundok kung saan delikadong puntahan. Maswerte daw kami dahil hindi kami sinakta ng itim na engkanto at niligaw lamang kami. Buti din daw at nabaliktad namin ang damit namin dahilan upang makawala kami mula sa ilusyong ginawa nito na siyang nagkulong sa amin sa bahaging yon ng bundok. Hindi na lamang namin binanggit na munti na din kaming mapahamak kung hindi kami nakatakas mula sa nilalang na yon. Paano na lamang pala kung naabutan niya kami? Ano kaya ang mangyayari sa amin? Nagpahinga na lamang muna kami doon bago umuwi. Bagaman at may ganong pangyayari sa amin, ay nagpapasalamat pa din kami na ligtas kami na nakabalik ng maayos sa aming mga kasamahan. Napagalitan kami ng aming guide dahil sa ginawa naming paghiwalay sa grupo. Tinanggap lang namin ang mga sermon nito dahil mali naman talaga ang ginawa namin. Dito din umamin sa akin si Lena na lapitin daw talaga siya ng mga kakaibang nilalang. Kaya nga dati ay iwas na iwas siya sa mga mountain area dahil nakakakita din talaga siya ng mga kakaibang bagay doon. Bago pa man daw kami habulin ng itim na engkanto ay napapansin na niya ito pero hindi niya sinasabi sa akin dahil nga baka matakot ako. Sa totoo lang kasi, yung tapang na naipakita ko noong nandun kami ay dala lamang marahil ng adrenaline rush at kagustuhan ko na maprotektahan din ang aking kaibigan. Hindi kasi talaga ako fan ng ganong mga sitwasyon dahil matatakutin ako. Kaya ganoon na lamang din ang paglilihim sa akin ni Lena dahil alam niya na ganoon nga ako. Hindi din daw niya kasi ini-entertain ang isipin na sinusundan kami ng kung anong elemento dahil mas na-attract daw ito kapag mas pinansin mo. Ang mahalaga daw ay tapos na ito at walang anumang nangyari sa amin. Sa pag-aakala namin na ayos na ang lahat ay umalis na kami, ay naging panatag na ang aming loob na ayos na ang lahat. Pero nagkamali pala kami dahil late na nga kaming nakauwi. Napagpasyahan namin ni Leila na makisleep over sa amin. Habang nasa biyahe pa lamang kami ay hindi na naman ako mapalagay. Hindi pa nga kami nakakalayo masyado sa lugar ay may kakaiba na naman akong nararamdaman. Pero this time ay sa loob na ng aming sinasakyang service. Napansin ko din ang panay na pagtingin ni Lena sa bakanting upuan sa dulo ng sasakyan. Kinalabit ko siya at tinanong kung ano ang problema at bakit tingin siya ng tingin dito. Alanganin siyang ngumiti sa akin sabay bulong na mukhang sinundan niya tayo. Bukod sa lamig ng aircon ay nadagdagan pa ang panlalamig ko sa sinabi niyang yon. Di ko tuloy na iwasan na mapatingin din sa kanyang nililingon kanina. At tama nga siya. Nandun ang itim na engkanto na nakangiti sa amin. Iniiwas ko agad ang aking tingin doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Lalo pa nga at posibleng sumama ito sa amin sa pag-uwi. Nang huminto kami sa isang gas station ay agad kinausap ni Lena ang aming guide at sinabi ang aming concern. Halatang takot sa aming guide kaya naman nagtanong siya sa aming driver na sinasabing maraming alam sa ganong sitwasyon kung ano ang dapat na gawin para hindi sumama sa amin ang itim na nilalang na ito. Sabi lang niya noon sa amin ay siya na ang bahala. Pagkatapos magpagas ay agad kaming sumakay noon. Dahil nasa bandang probinsya pa din naman kami ay idinaan muna kami ng aming driver sa isang albularyo. Kakilala daw niya ito at maaari daw itong makatulong upang hindi na sumama pa sa aming pag-uwi ang itim na engkantong nakiride sa amin.
Bagaman at nagtataka ang ilan sa aming mga kasama kung bakit kami nagkaroon ng biglang stopover doon, ay tila nakisama na lang din ang mga ito. Ayaw naman ang aming guide na mag-alala ang aming mga kasama, kaya sinabi lang nito na precautions lang yon dahil nga sa nangyari sa amin. Parang ipagdarasal lamang daw at ipagpapasalamat na okay kami at walang nangyari sa amin. Doon ay nagdasal kami kasama ang albularyo at may inalay ito sa isang puno. Nagtagal lamang ito ng 30 minuto bago nito sinabi na ayos na ang lahat. Bumulong ito sa amin na hindi na kami gagambalain pa ng elementong sumunod sa amin. Sa awa naman po ng Diyos, Papa Dudut, ay naging maayos ang lahat matapos ang ginawang seremonyas ng albularyo. Nang makabalik kami sa sasakyan ay nawala ng mabigat na pakiramdam ko. Sinabi din ni Lena na wala na din doon sa bakanting upuan ng itim na engkanto. Bukod sa memorable para sa amin ang pangyayaring yon, ay naging aral din po ito sa amin para sa mga susunod naming mga hiking travels. Oo, tama kayo nang narinig. Hindi naging dahilan ito upang panghinaan kami ng loob na muling umakyat ng bundok. Hindi pa siguro agaran dahil kahit papaano ay natrauma din kami sa aming mga naging karanasan, pero kahit na ganoon ay lamang pa din ang aming kagustuhan na makapag-explore at gawin ang aming hilig sa nature trips. Medyo doble ingat na nga lang talaga. Sa ngayon ay paminsan-minsan na lamang kaming magkasama ni Lena sa mga hiking trips. Madalas ay solo pa din akong umaakyat ng bundok bilang libangan at pampawala ng stress. So far ay yun lamang ang pagkakataon na may nangyari sa aking nakakatakot na karanasan. And hopefully ay ito na rin po ang huli. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway magsilbing paalala din sa iba ang aming naging karanasan. Lubos na gumagalang, Raya. Minsan ang mga bagay na maganda sa ating paningin ay may mga tinatago ding lihim. Tulad ng ating inang kalikasan, sa gitna ng taglay nitong kagandahan ay may nagkukubli na mga elementong hindi natin inaasahan. Kaya naman sa tuwing tayo ay nag-explore katulad nila Raya at Lena ay matuto tayong igalang at isaalang-alang ang ating mga nasa paligid upang hindi tayo mapahamak at wala tayong magambalang ibang naninirahan dito. Huwag pong kalimutan na suportahan ang Kaistorya YouTube channel para po sa aming araw-araw, gabi-gabing pag-upload ng mga horror stories. Again, ang hahanapin niyo po ay Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa main homepage po ng channel na ito. Likewise, silipin niyo po ang Gian Gianna Vlogs. Yan naman po ang aming personal family vlogs. Salamat po sa mga subscribers and mga viewers. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa